The new channel. The new channel. Hashtag TNC Now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Mabuhay and welcome to the new channel. Our passion transforms a community that sees and shares everything new. I'm King Gonzalez and you guys are watching the 11th episode of the season 5 of Realty Realities. Good Saturday afternoon to everybody. Kamusta po kayo? I hope you guys are doing well because it's already the Christmas season. Pero dito sa Realty Realities and the new channel, we are always on business. So today we're going to talk to you about the sweet spot of raw land selling. And who else to talk to us about raw land selling than the reina of raw land selling, not just in Central Luzon, but in the Philippines? Oops. Yes, I'll introduce to you later. But what is raw land selling? Bakit kayo magbebenta ng raw lands? Ako, if you ask me, if you are experts in agriculture, if you have the know-how in farming, in say poultry, piggeries, then please retain your raw land, or at least keep some of it for agriculture, for food production, because food production in the Philippines is not doing well. At We import most of it, so please retain it if you have the know-how and the expertise in doing so. But if not, then the option is to liquidate these assets so that other people can make good use of it. Baka sila naman yung marunong sa agriculture at sa food production. So let's sell it to people so that they can make use of it and cultivate these lands. So we are going to talk to you about this afternoon. But before we introduce our guest speaker, we'd like to thank our sponsors, Vista Residences, first up, because they've been providing condominiums, beautiful condominiums that are conveniently located near the universities and near the offices. So it's just a few steps away from where your kids' schools are or even the CBD. So it's very near the offices where people work. We also like to thank you, Bags by Candy.
These are bags from the artisans of Marikina. They're very good with their hands. They're very good with their crafts. So they've been commissioned by the actress Miss Candy Pangilinan to make Q bags by Candy, especially for you guys. Last but definitely not least, Popeyes, the Louisiana chicken that's found the shores of the Philippines to be home also for their battered chicken. So you can find them in major malls, and also they've got standalone stores, which we also are lucky to provide for them. Okay, so who is our guest for this afternoon? She is a real estate broker, also an appraiser at the Langyan. She is a PRC, or the Philippine Regulation Commission for Real Estate, an accredited lecturer. She is the CEO of K8, or Kate Realty and Marketing. She's also one of our hosts here in TNC with her program Negosyo at Home. Ngayon nga lang, she's on season break. That's why we got her here at the show. And she is the reina of Roland in the Philippines. Let's welcome Miss Kate Dalaga Garcia. Ah, hello King, no? Nakakatuwa. Ang galing-galing Hello. mag-host ni Sir King. Gra- Grabe Oo. ang handful nung description, at mayroon pang pamaypay kasi pag Siyempre, nagpupunta si Miss Kate sa mga farm lots, she mainit. needs to be ready. That's why she has her pamaypay. Kamusta, Miss Kate? Yes, okay naman. So very hectic yung mga schedules. Ang daming mga Christmas parties. Nag-start ng December 29. So hanggang 21 with the TNC. November 29 pa lang nag-start ka Oo, na ng November Christmas 29 pa party. lang. Rumampa na tayo Ayan. sa Christmas party. Oo, kailangan natin 'yan bilang mga brokers Yeah, para makamusta naman ang ating mga friendships, 'di ba? correct. Oo. Okay. Miss Kate, yung title natin this afternoon is a bit it's a mouthful for me dahil hindi ito yung least na ginagawa ko sa King Kong Realty, Yeah. yung Roland. Pag Mm. sinabing Roland, before we even go to your presentation slides, no, pag sinabing Roland, ano ba yan? To our viewers. Yeah, actually, sobrang lawak at dynamic nung definition natin. Kasi when we say Roland, it compasses yung mga solar energies, no, kailangan ng lupa, and yung mga housing subdivisions, yung memorial, yung mga beach resort, yung mga ports, no, yung mga oil depot, mga industrial sites. So, sa sobrang lawak niya, doon tayo sinuwerte, and at the end of the day, yung pinaka siguro simple definition niya, it's more on the procurement yung role natin doon eh. We are Right. helping yung mga developers and even yung mga investors natin on their need nung Roland. Specifically, meron tayong 4 aspect noon. So, inaaral natin yung technical side, which is yung pinakamahirap, no, yung technical, yung legal and financial, nandiyan na yan Okay, eh. I think we're Nakasabot na yan. having some connection issues with Miss Kate, but Mm-mm. yes, as we bring her back, like what Miss Kate was mentioning earlier, just to sum it up, no, Miss Kate, talagang napakalawak kasi meron na tayong mga solar farms, so kailangan niya na Roland. Yes. Housing. Oo, so at marami pa housing. Yeah. Dati kasi parang ang naiisip lang natin kapag Roland, development yan ng subdivisions. Pero ngayon Yes, mas yes. malawak pa. Yes. Correct. Industrial parks, I suppose, kasama yon. Yes. So, even yung mga farm lots ngayon na with the post-pandemic scenario na meron tayo, like, di ba, we want more spaces, naging mabenta yung mga farm lots, yung mga 1 hectare property, consider din natin siya na na Roland. Oo, kasi it's falls under agricultural. So kung titignan mo yung mga land uses, different land uses, under siya ng agricultural properties. Right. Miss Kate, pero kagaya nung sinabi ko dun sa intro, hindi naman lahat
'di ba? Hindi naman lahat dine-develop kasi meron pa rin tayong mga buyers na sila naman yung agriculturists. Tama? Yes, correct. Oh, actually, Ah, it's a strike balance between the food security and yung aha, housing backlog, no? So, if right. you remember nung nagkaroon ng balitaktakan during the Senate hearing si Senador Tulfo at saka si Miss Cynthia Villar, 'di ba? So, ang Right. pinag-uusapan doon do we need to convert all the agri-lands, no, para may tirahan ang Pinoy kasi nga ang laki ng housing backlog eh. No, we're talking about like 4 to 6 million housing backlogs. Kaya lang, meron din naman Wow. tayong issue on food security. So ano ba yung unahin mo? Pagkain ba ng tao o tirahan ng tao? O, ang sabi ni ano doon ni Senator Villar, the reason why they are converting yung mga agri-lots, syempre for economy, no? Yung sustainable Yes. economy, commercial Yes. establishment, yung mga industrial, at kailangan din ng tao yung yung tirahan. Pero sabi naman ni Tulfo, paano yung mga farmers, 'di ba? Kawawa naman Yes. sila. So wala na silang sinasaka, yung sinasakang lupa na yun, nakakapag-provide din ng kumbaga support doon sa family ng mga farmer. So ano siya kung titignan mo siya, babalansehin mo lang, no? There's Ah, a thin tama. line between the two problems and challenges. Yes. Oh, Uh, and yan ang role ng gobyerno, 'di ba? To strike a yeah, balance between the development and the food security. yes, Tayo naman tumutulong lang tayo to do both, right? correct, correct. Right. O sige, alam ko marami kang bala, Miss Kate, dahil I've been reading you in different Facebook posts, Yeah. and meron kang master class series on Mm-mm. Roland, on the sweet spot of Roland selling. Yes, So yes. I'd like to give the floor to you para Yes. maumpisa natin yan. Thank you, King. Yeah. Actually, nakakatuwa no that God gave us yung wisdom of sharing whatever we know. Lalo na, syempre sa panahon ngayon, yung mga naapektuhan ng pandemic, isa tayo doon that gusto nating Mm. makabawi lahat, no? So gusto natin yumaman agad-agad, 'di ba? Ganun ang ngayon yung buhay ngayon agad-agad, wifi, no? So yung masterclass actually nag-start 'yan 2021. Actually itong to be specifically yung ating webinars pagdating sa Roland, nag-start siya ng 2021 after nung kontrata ko with SMDC, no? So ang dami ko kasing mga Okay. licensed brokers na na-accredit, no? And we have a Ah, community, yung Team Kate, i-join kita doon. So more or less we have 2,500 plus members and counting. So dumadami siya. So ang daming mga naging wow. interested about Rolands, even yung mga past national presidents ng mga organizations like Enria, RIBA, PAREB. So hindi ko talaga in-expect, no? Even sila Dr. Merigao. So, yung team niya, pinasubscribe niya dun sa ating webinars, no? Then I realized, sabi ko may pala, may market. So, ang dami palang walang alam about, din walang alam, do may alam sila, but hindi nila alam yung dynamics, yung nitty-gritty. Kasi ako on my part, we are so blessed dahil nagkaroon tayo ng mga successful deals in the past ng Roland. So tayo, kinonvert lang natin siya into learnings at saka senior natin sa team, no? Yun, ipakita mo na direct yung asking masterclass. So itong masterclass natin, nag-start lang siya nitong September. So dahil nung August, actually nakakatuwa ang kwento nito eh. Nung August kasi, naalala mo Sir King nung naghabagat, bumaha. Siyempre nasa Pampanga kami, no? Sa mga kabalen kong Kapampangan dyan, si Miss Apple, may kabalen, may gatpanapon. So dahil binaha yung lugar namin, so nag-decide kaming tumingin ng bahay dito sa Angeles City. Dahil nga po may mga anak kami na nag-aaral pa, so nasa public school sila pumapasok. So nakakatakot kapag may baha kasi may mga may mga dengue issues and everything. So in short, so nakahanap kami ng magandang bahay dito na furnish, tapos sakto bakasyon noon. So papasok sila ng August, no? 'Di ba nag-iba yung natin. Oh, dahil ang laki ng overhead namin dito, like magkano nire-rent namin 40,000. So sabi ko paano kayo mabubuhay? So sabi nung taga-bulong ko, meron tayong taga-bulong eh. Sabi nung Holy Spirit,
Mag-ano ka, masterclass ka. Yun. So, tinry ko lang. So far naman, okay, no? Nire-record ko yung mga, yung mga lectures, and they can subscribe it online. So, hybrid, no? It's a face-to-face and online. So, lahat ng mga face-to-face namin na, napuntahan, naka-record lahat yon. It's unlimited access. So, yung first stop namin, Pampanga, tas Manila, and then Baguio, yung third, Cavite, and yung huli namin Laguna. So nakalima na kami na stop. And of course, yung susunod Bataan, may schedule na po tayo sa Bataan sa January 10 and 11, no? And meron na rin tayong mga groups from Batangas, Cebu, Iloilo. Ang dami, CDO meron na rin. So Davao, ganun din. May mga group chats. Ang dami talagang gustong yumaman. Yun yung doon, yun yung pinaka-tagline natin, it's Team Payaman. And even ang nakakatuwa, itong mga organizations na to, like for example, yung Pareb Calamba Board, sila yung nag-organize for me. Like yung Cebu, nice. Pareb. Oo, sila yung nag-organize to invite me and yun, to share yung 2 days, no, na na masterclass. Actually, ang ginagawa po kasi natin, siya, parang halintulad siya sa Netflix. Actually, ang tawag ko doon, Kateflix. Yeah, nakita ko nga. Oo, so yung Kateflix naman na yon nag-start during SMDC days, 'di ba, nung lockdown. Dahil walang boring ang buhay noon, 'di ba? So meron akong every night ng parang siya, show ko dun sa group ko na maraming sharings about mental health, about legal. So yun. So sabi nung pinsan ko, Kateflix mo, sabi niya nung aking ASD. So ang daming natuwa din kasi from Netflix to yung K niya, K8 tas Flix, no. So yun, from there parang naging brand natin siya. Tas nagkaroon ng webinars, ang daming nag-support nung 2021. Tas ngayong 2023, ito yung bago. Alam mo naman that sa industry natin with the social media and technology, dapat meron kang bago lagi no. Parang game changer ka dapat eh. So yun, so to cut the story short, nag-enjoy kami, no? So isipin mo, pupunta kaming Baguio, libre yung pasyal. Tapos may mga locators na kami, yung mga tinuruan naming mag-Roland. Sila na rin yung binabatuhan namin ng listings at saka ng mga buyers. O kunwari, meron tayong buyer, si ABC company, hanap ka dyan. So kahit nasa Pampanga kami, may gumagalaw doon. So it's more on din siya, leveraging. Ang ganda as in alam mo yun yung hindi ko talaga siya in-expect na lalaki kasi nga ang objective ko lang pambayad ng bahay, pangbaon ng mga anak, pambiling sibuyas. Tapos lumalaki talaga siya. Mabigas. Oo. Kaya talagang we're so blessed. And of course, I'm very blessed din that yung kapartner ko na broker din, si Mr. Verleo Persha, isa din siya sa mga speakers. So pagka travel kami together, gano'n na, kasama na honeymoon, kasama na yung meeting with other people, even yung pagtitingin ng mga listings, no? Kasi yung listings nila, sinishare sa amin, kami yung naglalako sa mga buyers na legit at direct, no, ng mga developers. So may mga sukat na tayo. We have ano yan? It's open, the masterclass is open to brokers, to kanino? Kanino It's for all. Oo, actually for ang all. approach natin it's open for all salesperson. Ang dami rin nating estudyanteng consultants na, no? Isipin mo. Okay. Ako hindi pa ako consultant, but dahil nag-specialize ako dito sa Roland, yung mga consultant na hindi familiar with Rolands, they subscribe sa ating masterclass. And even appraisers and salesperson, kahit yung mga wala pang alam sa real estate, this is for you kasi mas ito yung pangmalakasan eh. Kasi pag na familiarize mo yung sarili mo sa Roland, madali na yung maliliit eh, yung brokerage, no? Yung mga transfer of title, yung ibang mga sidelines dyan. So, holistic yung yung ating approach, and yung ginagawa natin dito, Sir King, per season, kasi tayo 'di ba, per season natin 12 ba o 13. Dito lang simplify. Per season 3 sessions. Tapos may mga may mga topics ako. More or less it's 4 hours.
per session. So meron And do ang you ngayon receive a certification after nun? na conceptualize na yung yes, actually ang advantage nun, Sir King, meron tayong support with the PRC CPD Council, no. So ang kausap ko doon si Prof. Pat Du, okay? Once na nag-attend kayo, even kung face-to-face man yan or sa hybrid, sa online, I will issue you a certificate. Tas pwede mo applyan yun as CPD points. Under siya sa self-directed learning. So may equivalent CPD points siya. Talaga? Nice. Ay, hindi sayang. Yes. So, Kasi I'm hindi also lang accredited, hindi lang pala, lecturer. hindi lang learning, kundi meron din pala siyang CPD, no? Yes, Tapos, Miss Kate, halimbawa kung meron akong property sa Bulacan, di ba, that I also want to offer to you, ano yun, parang kailangan kasama ka dun sa masterclass. Hindi naman. Siyempre, ka-TNC kita, ipa-priority kita. Pero, yung mga ko talaga doon, if you subscribe yung masterclass, kapag nag-PM ka, mas napapa-priority kita. Compare mo dun sa mga, nag-offer lang. Pero, open naman ako for all. Ako naman, gusto ko talaga yumaman lahat eh. Kasi sayang yung opportunity and may demand. Yung kasi yung importante doon there's a demand, there's an opportunity. Kasi, isang component na lang nung Roland, which is housing. Kasi yun yung strength ng group eh. Sa ngayon yun yung strength natin. Kasi doon tayo mayroong success stories. Oo. Okay, doon lang tayo may success stories, which means yung nabili ng isang developer dito sa Pampanga, that's more or less 50 hectares. So doon ko hinugot lahat ng mga learnings, no, yung mga wisdom na nakuha natin. Like ano ba yung mga topics ko? I have actually A to Z of Roland consolidation. So very basic po 'yon. And meron ako doon yung mga deal breakers, no? Yung part yan ng season 1. When you say deal breakers, 'di ba? Pag Roland kasi actually even the simple brokerage, akala mo magbabayaran na kayo bukas, 'di ba? Nangutang ka na, nangako ka na sa anak mo na magdi-Disneyland kayo, tapos ikaw nag-add to cart sa mga Shopee, Lazada, at Shein, 'di ba? So tapos pagising mo kinabukasan, Kate, sorry hindi tuloy muna yung signing natin kasi 'di ba? May something happens, may mga yun nga, yung tawag natin doon deal breakers, no? So it's normal sa ating trabaho bilang under Roland. So, pinrepare din tayo ng tadhana para doon. Tapos, sinishare natin ano yung mga legal solution, ano yung financial consideration dun sa aspeto na yon, at saka ano yung technical problem, no, na involved dun sa deal breakers na yon. So, yon. So, more on siya, parang lang siya, yung simple kwentuhan. Kasi pag nag-lecture ako, ganito lang siya. May ganito tayong scenario, ito yung case na to, ano yung gagawin nyo, ganon. Yun, so I'm so blessed na ang daming naniniwala sa atin at saka maraming gustong yumaman. Oo. So yan, in case Sir King, meron ka for example Rolands, no? What you can do, yan, mag-collab tayo doon. So still MLS rules yun, no? So you are the selling broker, I'm the buyer's broker, no? The buyer side. So ano yun, half tayo. So ganun din po yung ginagawa ko with our subscribers, okay? Tapos hindi ako humihingi ng override. For example, may natutunan ka sa akin, tapos pag nakabenta ka, meron ako. Walang ganun. So it's more on learning and earning. So ang objective lang talaga natin is makatulong, ma-share yung ating expertise, no? Somehow gusto natin sabay-sabay tayong aangat, no? Angat buhay lahat, di ba? So ayun yung objective ng masterclass Team Payaman. Oo. Ayan, Direk, so you can share my my slide. And I can share yung journey natin, no, sa Roland. Ayan po. So tama, no? You agree that real estate is the new gold? Okay, so next.
Yan. So, ayan po yung ating parang simple strategies. Tinatawag natin yung 3Ls, no? So, ang dami ko na pong listings ngayon dahil po dun sa masterclass, more or less, tinotal ko lahat yon. Umabot siya ng 1.3 trillion. Hindi po billion, trillion pesos equivalent. So, kunin mo na lang doon yung 1%, di ba? So, pag nabenta lahat yon, ano na tayo, siguro nasa, di ba, haya-hayang buhay. Marami tayong matutulungan. So, yon yung listings. And pagdating naman po sa leads, no, ang dami naman nating mga direct and legit buyers na mga developers. Nasuki na po natin, no? Sa kanila natin nilalako yung ating mga Roland listings. And pagdating naman ng leveraging, yung actually yung objective po, that's the sweet spot, no? So, yan yung sweet spot nung ating masterclass. So, may mga locators na tayo, like for example, may naghahanap ng Cavite, ibabato ko sa Cavite team na nag-subscribe, no? Mas priority ko sila. O may naghahanap naman ng for example, Laguna na for warehouses, no? Ibabato ko yun sa So yun, power of leveraging. So somehow, ang syempre objective natin dun is to receive 1 million, di ba? Net 1 million, di ba? Yun. So think 1 million, earn 1 million, net 1 million, and receive 1 million. Oh, yun. So, actually, galing yan sa ating Keller Williams principle, no? Yung sa foundational model of millionaire real estate agent. Okay, so next. Ayan, so ito naman ang public service na ginagawa ng inyong lingkod. So, ito, nangyayari siya every other week or once a week, depende sa schedule po ng inyong, ng inyong Reyna. So, yan, So, Roland kwentuhan, parang ito ay the lighter moment ng Roland selling. So, ayan, meron po tayong mga previous episodes. Actually, natapos na tayo ng pang 7. No, nag-start din to ng September. So, ito, nangyayari po siya every morning, like 6 o'clock. Actually, tayo nagreklamo, okay, wag namang 6 o'clock. Di sige, pumayag naman ako. Ginawa akong 6:30 a.m. At least hindi siya 6 o'clock, no? So yan, pasadahan natin, So dapat, nagkakape ka. Ang dami nagtatanong, ba't ang aga, Miss Kate? Kasi pag nagro-rollan ka, dapat 6:00 pa lang ng umaga, wala ka na sa bahay mo. Nag-aano ka na, nagsa-site viewing ka na, no? So yan, so meron po tayo. Kung hindi magpapaypay ka. Oo. Sige, susunod. Ayan po, if you would like to PM me, yan yung aking FB. Tapos ito yung mga first episode ng kwentuhan. Si Sermon about nag-discuss siya about Maharlika Fund and about land conversion. Tapos ito naman yung naging estudyante ko sa Lyceum of Alabang, si Miss Gina. Siya yung locator natin sa Baguio City. So siya yung nagturo sa atin. Actually hindi ko alam to eh. Nakita mo yung number na yan, Sir King? Yes, ida-download mo itong timestamp. Tapos, lalabas yung mga details kung kailan mo yun nakuha, ano yung time. Tapos nakikita mo yung N, tapos 16 degrees. So, ayan yung kailangan natin sa Roland, yung ating Google coordinates, no? Yeah. Para ma-plot natin yung location. So, yun. So, you can also download that for free. So, sa kanya ko yung nalaman yan. So, talagang lang siya, sharing of something new. O, di ba? Very good. So, that's episode 2. Episode 3, ayan na, si Sir Jan Sunyo from Kamaya Co. Siya yung ating sales director doon. So, ang ganda ng niya, topic. Ito naman, ginanap namin to ng 12 midnight. Kasi pang 12 midnight yung topic niya. Ganda. Recorded po lahat yan, no? So, lahat ng mga magsusubscribe for free, actually free naman po yung membership doon, ma-access mo lahat ng mga episodes na yan. Siyempre, pag nagro-rollan ka, dapat marunong kang mag-Google Earth, hindi pwedeng, di ba, yung lalagyan mo lang ng linya. So, tinuturo namin yan for free, no? So, ayan, si Sir Mark, siya yung ating, nag-subscribe siya from Cavite. Napakaganda nung niya, sharing niya. Ang daming views nun sa aming FB group. Tapos yung pinaka 6, yan, all about solar. So, hindi lang po ngayon housing ang kinikater natin, no? May kapartner na tayo ng mga group of companies na focusing on solar kasi napaka-technical ng solar kasi this is under Department of Energy. So lahat ng technicalities napakagaling yan ni Miss Jean. Siya yung kapartner ko sa solar.
So may mga ongoing kami na ano ngayon na deals. Ang kausap namin, siya yung supplier ng solar glass ng Tesla. So yun, so from Europe, from China, from Singapore, from Dubai, yung mga investors natin, dinadala natin dito sa Pilipinas. Oo. So Yun. dinidiscuss nyo dyan yung minimum size na kailangan per solar, Yes. anong terrain, gano'n, ano? Correct. Oo. Tapos Right, may right. kwentuhan din dyan na ano na may experience siya na nakidnap yung isang investor, o di ba? So hindi mo yun matutunan sa ano, hindi mo yun malalaman sa TV, sa Roland Kwentuhan lang. Di ba may Sa ganun? masterclass mo, Correct. paano matutunan mo kung paano umiwas sa pagkikidnap? Oo. Tsaka ano yung magiging role mo as broker? Ang role mo na broker hindi dun sa ano, the ransom, no? Siyempre sa lupa ka lang, huwag mong pakialaman yun, hindi na natin din ngayon. Dating boss namin. Yes, ma'am. Yes, oo, yan. Kita mo even the top developers at saka well-known companies, 'di ba? Kumbaga in-explore na rin nila yung renewable energies. Talagang ang laki ng demand nito, 'di ba? Ang laki ng kuryente, ang taas ng kuryente natin. So even isipin mo Tesla na lang, 'di ba? Solar glass na technology, 'di ba? So talagang there's something about Roland. Tapos ito naman sa season 2 to. So ito yung isa sa speaker namin kasi ang ginagawa ko, Sir King, hindi lang ako yung yung nagto-talk, no. So I also have partner with Justin, kung kilala mo to, consistent top notcher. Siya yung sa season 2 naka-partner ko. So nag-share siya ng kanyang expertise, ng kanyang mga talagang kaalaman about land banking. So nakita mo naman ang kanyang credentials, no, from US at saka China, yung kanyang studies, no. So kapartner natin yan baka naman. Yan. So yan, si-share ko yung mga konting niya, no. Sige, ituloy mo. So yan yung season 2, no. Sige pa. So sinishare niya dito yung 5 approaches, no. Siyempre, siya land banking eh, 'di ba? Kunwari may investor ka na from other countries, like ngayon, yung taga Singapore, mga taga Europe, pupunta na sa Pilipinas para mag-invest. So, dito mo sila dadalhin, no? Follow the people, follow the money, follow the government, the infrastructure, and follow the weather, o kaya yung sun and energy, yung renewable energy, no? So, yun. So, if you're interested to explore and listen kay Sir Justin, mag-subscribe na po kayo ng aming masterclass online. So, kahit nasa bahay kayo. Pero bago po kayo mag-subscribe, ipapag-guest po muna ni Miss Kate, si Sir Justin dito, para lang magbigay ng pahapyaw. Oo naman. No, why not? Oo. Kapartner ko yan, minsan natutuwa yan eh. Nakakatanggap na lang siya ng GCash. Sabi ko may nag-subscribe po. O yun, so di ba? Wow. 500. Okay. Interesting. Yes. So yan, sinishare niya din dyan, ano yung mga locations na may potential for wind power kasi hindi naman lahat pwede. Ayan yun. Sneak peek lang yan, no? So susunod, pag naman solar, ayan, siyempre dapat mainit, no? Meron tayong tinatawag na heat map. Kunwari, taga-Tanay ka, hindi pwede ang solar dyan kasi yung araw dyan, maraming halaman, malamig. So dapat talaga yung mainit na mainit, kumukulo. No? Right. Sige, so next. Dito may map tayo, no? So, yung solar source. Ayan, pag sobrang red, yun yung may potential. Sa wind naman, siyempre yung mga coastal area, yung mga mountains, mountain range, yun yung mga potential for solar. Sige pa. Ayan na, tapos na pala. Ano lang yung sneak peek, no? More or less 4 hours din yung inabot no? Mag-subscribe kayo. Ang galing-galing ni Kaya ako ngayon, for example, no, ang ginagawa ko, Sir King, may mag-send kunwari ng property, kunwari yung sa La Union. Titignan ko muna yung naturo ni Justin, yung population growth, density, yung follow the people. Kasi kung walang market, I will not waste my time going there and then, di ba, kasi alam mo na yung numero eh. 'Di ba? Initially, yun yung sinasabi ko. Parang yung mga developers po, hindi yan pwedeng mag-invest dyan kasi walang market. Anong pwede? Kung hindi siya pwedeng housing, baka pwede siyang solar or kaya pwedeng industrial. No? So, marami. So, yun yung tinuturo natin sa masterclass. Yung cost-effective way of doing the business.
Ayan. Tapos ito yung mga naging nag-subscribe at gustong yumaman. Mga, ang dami. Sige. Dumadami na. Mga more or less, ano na yan, mga 200 plus ngayon. And counting every day, nagsa-subscribe. Ano lang nag-start lang tayo ng September. So ito naman yung mga journey natin. Manila, Pampanga, sige. Ayan. So umaten talaga sila ng 2 days. Cavite, ayan. Tapos may nakabenta. Yun yung importante doon. May nakakabenta. Hindi mo kailangan maging broker, hindi mo kailangan maging agent. But of course, you have to go through the process, no? I'm sure tinuturo mo rin yan sa Okay. Yeah. Dun sa subscription, hindi kailangan. Pero dun sa process, tutulungan mo rin sila to be accredited. Tama? Correct. Tama. Right. Tama. Okay. Dapat compliant tayo with the law. No? Importante yun. Right. So yan, sige, move mo pa direct. Okay, so yan, like what I mentioned kanina, ang blessing na meron tayo with our Roland is housing kasi dami nating developers na suki. SMBC, Santa Lucia, Ortigas, Finma, Century Properties, Mega World Santras, sila Antel, sila Geo Estate, no, sila Pampangas Best. Sila yung mga Siyempre si Vista at saka sila Camellia. Meron naman din tayong kaya lang wala pa kasi akong direct sa kanila malay mo. Kasi alam ko kasi ngayon, ang Vista, hindi sila buying, more on joint venture lang. Pero part ng season 2 yung joint venture deals. Kasi meron din po tayong success stories ng JV. So yun ang ginagawa namin ngayon, like kanina, galing lang kami sa Mandaluyong. So may property doon na 1 hectare, ang laki, 2 billion. 2 billion. Isang listing lang yun 2 billion worth of property. Sinong developer ang magbibili ng 2 billion? Ang gagawin natin, may mga investor tayong kausap internationally, may kamowa na kami. Inaantay na lang yung funds na dadating. Pag nag-okay yun, may mga selected few kami na developers na talagang kabisado ng joint venture. So doon, minamatch-match namin. Nice, so, kasi nga, ang laki ng backlog. Kahit po meron tayong di ba, Sir King, narinig mo yung 4PH, hindi yun apektado kasi. Yes. They fall under the socialized and cannot afford. Actually, yung specific market natin, it's the economic, which is yung may malaking backlog, yung 1.9 million. So, di ba? Yes. Ang yan, diniscuss ni Sir Jojo Salas nung nakaraang episodes yung 4PH. Yung backlog. Yung 4PH. Marami tama. So yun, so sige po, next. Ano lang yan that's for the housing sector alone. Wala pa yung solar natin. So napakalawak ng Tapos for season 3, ayan, na-finalize ko na rin. So salamat sa guide ng Holy Spirit. Talagang tinuturoan niya kung ano yung mga topics na i-share ko. So for season 3, ayan na, baka po next year na yan. Yan, renewable energy yung i-share natin. Tapos yung mga numbers, no? Yung dapat alam mo yun yung numero, yung bottom line ng mga ginagawa natin. Kasi alam mo naman at the end of the day, Roland is a business, no? Isipin mo lagi ikaw yung developer. Ba't ko bibilin yan? Double your money ba yan? Ano yung potential niyan? 'Di ba? Anong meron diyan? Kasi like lagi ko tong sinishare yung ating mentor si Sir Andy Manyala. Hello Sir Andy. Sabi niya, Kate, tayo bilang mga maglulupa, sabi niya. Ang binebenta natin hindi lupa no? What we are selling is yung potential ng earning ng mga investors in the future, di ba? So kasi kung piece of land lang yan, it's not real estate. It's not real, no? True. So real estate is talking about the potential, no? Kaya nga, di ba, yumayaman yung mga developers kasi they do land banking, they know the future, they know the potentials of mga properties. No? They know Yan yung function ng nating mga brokers and agents, di ba? To put value to properties that these sellers or even yung hindi pa nagbebenta, hindi nila alam na may ganun pala yung potential ng properties nila. Yes. At saka tumutulong din tayo, part din ng natin, yung sa sweet spot din ng masterclass.
For example, hindi sila brokers, hindi sila salesperson. Meron ako doon sa season 1, how to monetize yung learnings. For example, tinuturuan ko sila, mag-transfer kayo ng title. So part nung discussions natin doon, yung dalawang batas, yung residential pre-patent at saka yung confirmation of imperfect title, yung RA 10023 and RA 11573. So yon. So for example, may mga clients sila na na gustong ipatitulo yung tax deck. Tinuturo ko doon ano yung mga documents na kailangan mo, paano mo i-lock in yung transaction, tapos paano mo makuha yung services. Kasi ako po ginagawa ko rin ito. Para na rin tayong lawyer, ina-upgrade ko yung ating profession. Alam mo, meron akong... Yan. Sige, Miss Kate, bago ko magpatuloy, kasi dun sa mga viewers natin, yung iba hindi naman ako nagro-Roland eh. So, yung kalimitan kasi ng mga Rolands, mga agricultural lands, puro mga tax deck pa yan. No? Tama, Miss Kate? At hindi pa yan nakatitulo. Yeah. Kaya dun sa masterclass series nyo, tinuturo nyo rin kung paano ba ma-convert yan from tax deck to titles. Yes. At saka ang tinuturo natin doon, it's yung the right way, no? Ano yung batas na applicable? Tapos other than the selling and buying, meron ka pang pwedeng pagkakitaan yung services involved mo doon sa doon sa transfer ng title. So yan, like what I said, ngayon ginagawa ko, meron akong acceptance fee, parang lawyer na. Tapos meron akong mobility fund. Sineseparate ko yun. Hindi pwedeng, kunwari, ang charge ko 100,000. Hindi ko pwedeng lahat kunin doon. Sa akin lang yun, personally. Tapos yung mga gagastos ko, parking, kakainin ko, gasolina, tollgate, naka-charge lahat yun. So, in-upgrade ko yung ating, profession, no? Tapos ano pa, meron akong success fee. Meron akong thinking fee. O, di ba? So, lahat yun, nakaplan siya. Yeah, tama yan kasi discussion nga lang namin yan dito sa office namin sa King Kong Realty na bakit nga ba hindi sa commission kinukuha yung pagpaprocess ng capital gains tax, ng transfer fees kasi it's outside of the commission. The commission is given to the broker because he sold, 'di ba? He sold your property. Pero yung paglalakad ng yung mga gastusin na yan, dapat kinukuha pa rin dun sa seller. Yes. Pero depende rin yan. Like, kunwari, kung namang milyon naman ang kikitain mo, pwede mo namang ilagay yun. So, but the standard rule there is, i-separate mo dapat. No? Dapat clear-cut from the start kung yung services mo as buying and selling at saka yung services mo dun sa transfer. Kasi ako on practice sineseparate ko talaga yun. Okay. Good. And then that's part of your advocacy to professionalize. Diba? The real estate profession. So maraming salamat at makakatulong yan sa mga professionals like us. Yes. Meron ka pa bang, are there more slides dun sa Sige, alam ko konti na lang. Yung susunod na slide dyan, ayan, so bibigyan ko lang kayo ng sneak peek, no? Actually, galing ito kay Sir Ted Tordesillas, yung ating kumpare, during yung webinars, yung Kate Flix, no? So, offering and selling Roland to real estate developers, what spot they look for? So, yan, ito po. So, the reason why developers buy Roland, like for example, si Villar, no? Kasi cheap, no? For example, like yung dito sa Porac, kung maalala nyo, yung Alviera, nabili lang yata siya ng 50 pesos. O ngayon, magkano na siya? Di ba? So, at pag sinabi mong Porac, it's Alviera, yung branding na di ba? Economies of scale, design advantage, lower taxes, and flexibility. So, yun. So, next. Ayan, deciding to develop, like yung 5 approaches na mention ko sa inyo, no? So, yung mga developers, they also looking yung shape ng property. Siyempre, yung pag-rectangle yan, mas perfect yan to develop, no? Kasi meron tayong open spaces. Meron tayong mga permits and licenses na kailangang compliant tayo with the DSUD, no? Tapos meron tayong topo study, yung zoning restrictions, lalo na ngayon, lahat ng LGU may CLUP yan. So dapat inline yun. For example, ang agricultural siya pero pwede ba siya magtayo ng housing? Dapat yung code niya yellow. So kasama yun sa presentation natin. Tapos meron tayong brief marketing scan,
and yung quad, no, yung term sheet, dapat marunong tayo nun. Even sa brokerage, no, alam mo magkano expenses, magkano yung broker's commission, kung magda-down payment yan. So, simple as ganun. Tinuturo natin yan. And sige, next. Ayan, so what developers look for in Roland offers? Ito, sa dami mga brokers na nag-o-offer ng mga Rolands sa mga developers, paano mapapansin? Kumbaga, parang babae, paano mapapansin ang ganda mo? Di ba? May pamaypay, nakaganda. Parang ganun din ang branding natin. Meron tayong style on how to convince and get yung attention. Dapat sa interview, naka-Filipiniana. Actually, lagi akong nakaganto. Sa mga event, that's my branding. Dapat consistent. No? Right. So, yan. So, pag nag-offer tayo with developers, yan, meron tayong project brief, the offer price, the location map, yung ownership, no, yung documentation. Ito, may tawag ako dito, 5C ng documentation. Kasi yun yung fundamentals ng ating trabaho, no? The completeness of the document, the consistency, tapos yung clear, kung Xerox yan, clear. Tapos kung yan ay black and white, dapat black and white. Kung colored, no? That's consistency. Consistency also means dapat yung tax deck at saka title, kung ano yung nakapangalan sa title, yun din ang tax deck. Kasi minsan hindi di ba? So ano pa? Yung clear, yung malinis, clean. Okay, tapos last one is yung credibility ng mga documents na sinasubmit natin sa mga developers. Yun, 5C yun. Of course, meron tayong kumbaga initial scan of the location, meron tayong technology na Wikipedia. Hindi mo kailangan lumabas ng bahay, hindi mo kailangan gumastos. The ATS, of course, the actual site inspection, and of course, yung traceback ng title. So, very fundamentals yung documentation natin, no? Ito po, yung kapag nag-offer tayo sa developer, ang tinuturo ko sa masterclass, hindi mo kailangan gumastos, hindi mo kailangan mag-Xerox ng ganyang kakapal, kumuha ng certified true copy kasi may mga phases yung offers, no? Talagang I'll make sure that initial offer wala kang gastos ni singkong duling. The sweet spot there is to use the technology. The Google Maps, the zonal valuation, the Wikipedia, lahat nandyan yan. Hindi mo kailangan gumastos. Ang bilis nung effect nung ano natin, nung interview natin. Meron nang may phone-in question na nag-aalok ng 4 hectares sa Manawag, Pangasinan. Baka naman daw. Sige, pagkatapos na to. Pag-usapan natin, that's a business opportunity. Sige, next slide. Malapit nang matapos. Ayan, so how will your offer be noticed, no? Parang again, babae at lalaki lang yan. Pagka may crush sa'yo, paano ka mapapansin ng crush mo, di ba? So yan, dapat prepare po tayo with the project brief, yun nga, yung 5Cs, yung Google Maps, yung mga photos. Again, yung 5C ulit, no? Yung complete, clear, consistent, credible. And syempre, meron kang ATS. Yun. So, ito po yung style namin, no? When I'm offering Rolands, actually every day, kung alam mo lang, Sir King, nakaka-receive ako ng mga rejection sa mga offers. Okay lang yun kasi numbers game yan eh. Trial and error. So, every day, yung binablock ko sa everyday morning ko, it's between 8 to 10, nilalako ko na yung mga Rolands sa mga developers. Offer ko kay SM, kay Sandra, Santa Lucia, ganyan. Kung sinong mauna, di ba? Doon sila magpapaligsahan kung sinong mabilis. Kasi at the end of the day, 2 things lang ang importante sa buhay ng broker, no? First is yung timing, and second yung speed of execution. Di ba? So yun, dalawang yun. So huwag niyong kakalimutan. So dapat mabilis, walang kurapan. Kasi baka maunahan ka, segundo lang, wala na, naunahan ka na. So ako, pag na-receive ko na yung mga documents, napuntahan ko na, offer agad yan. Tapos 10 developers, bahala kayo kung sinong mauna, di ba? So the more na marami kang pipeline. Okay, so yan. Right. Okay, next. So ayan po yung sample na natin na offers, no. Ito yung isang more or less exclusive na listing natin from La Trinidad, Benguet, 15 minutes from Baguio. So ganito tayo mag-offer sa mga developers. So this is the sweet spot. Sige, next. Ayan, so yan yung Google Maps. Meron akong, syempre, yung ating branding. Consistent yan, di ba?
Minsan nga sabi nila baka daw ako yung mabili, hindi yung property. Joke lang. Okay. Sige, yan, Google Maps, summary, nung ano, ganyan lang siya, Roland, yung area, yung location, yung price niya, ano yung highest and best use. Yan, ganyan lang ako kasimpleng mag-offer sa email. Pangilang slide yan? Pangalawa. Sige, pangatlong slide, yung approved lot plan, the shape, no? The shape of the property. Okay, so meron ba siya? Makikita mo kasi sa approved lot plan yung frontage at saka yung creek. Importante yung creek kung meron siyang drainage, no? So next, ano na yan, pangatlo. Pang-apat, yung macro and micro Google shots ng property, no? Ano yung malalapit na like Ambyong Elementary School, yan. Ito yung road networks, yun. Next. Ito, mas parang micro, kanina macro eh. Ito micro, no? So parang tawag doon, drone. Okay? So lahat naman 'yan nasa Google eh. Tapos ito naman, the CLUP. Makikita mo that ito yung blue kasi na maliit na yon, that's the elementary school ng Ambyong. Yellow siya. So it means it's residential. So highest and best use mo, it's build and sell, no? O kaya i-subdivide mo siya. Okay yan? So susunod. Ito, the whole Ambyong. Lahat po yan nasa internet. Gumastos ba ako dyan? Siguro, nung pinuntahan ko lang, pero yung mga, wala masyado. And zonal valuation, yun yung pinakahuli nating slide, no? So, bibigyan mo ng idea si buyer mo na ito yung zonal valuation ng property. And the selling price is this. So, yun. So, di ba? Gumastos ba ako? Hindi. Lahat yan nasa technology. Miskit, yung clue nasa din yan? Nag-google din lang din yun? Yes. I-ano mo lang siya. I-type mo lang. Actually, nakikita mo siya lagi sa foi.gov.ph. Okay. FOI. Right. Basta i-search mo lang naman sa lalabas. Saan nyo naman, talagang marami kayong matututunan dito sa Realty Realities. Na kayo. Hindi pa kayo nag-subscribe nga sa masterclass, meron ng mga pahapyaw na learnings. Ano pa lang yan? Pabalat pa lang yan, sir. Pabalat pa lang. Oo. Kasi marami pa akong mga tatanong sa'yo. Kaya pabalat pa lang yan. Meron ka sinabi kanina, di ba, 5 Cs. I think, Miss Kate, dun sa 5 Cs na binanggit mo, yung credibility, yan ang pinakamahirap dito sa Pilipinas. No? Yung kung yung kausap mo ba na nagbebenta ng lupa is the real person who has the authority to sell. Correct. Paano naman kasi alam mo minsan searching, may mga issues. May mga issue ng identity theft sa mga sellers, alam mo ba 'yun? Magkapangalan. Ganon? May ganyan tayong experience. So, pangalan niya talaga pero hindi siya, kapangalan niya lang. Yan? Fini-fake ang ID, ganon? O talagang identity theft? Parang nagpanggap na siya 'yun pero hindi naman. Nagkapangalan lang. Oo. Parang pa lang, yung masterclass, parang investigative course din. Yes. Correct. Nice. Madami tayong share. I'm sure mas maraming na-excite as to the contents of your Sweet Spot Roland Masterclass. Paano naman namin kayo mapupuntahan? Do we have a slide specifically for the subscription? Meron. Yung first few slides natin, direct, pakita mo, no? Okay. So, ayan po, sakto, magbabakasyon, o kaya magta-travel kayo habang nagta-travel para hindi boring ang travel nyo while traffic sa Metro Manila. Yan, mag-subscribe kayo. Online po yun at your own pace. Tsaka napakamura lang. Isipin mo, kikita ka ng milyon-milyon. Pero ang subscription lang po natin is very mura, no? So per season po, ang charge lang natin it's 2,500. So murang-mura lang siya. Yes. Tapos kung ipapackage mo siya ng season 2, may discount ng kaunti, no? So for sure hindi po kayo magsisisi kasi yung mga
naging ano natin, parokyano natin sa masterclass. Even owner ng mga rural banks, no? Mayroon tayong isang nag-join, no? From Baguio, si Miss Rose Antabora, no? Sila yung may-ari ng ano, ng Agoo Rural Bank. So, isipin mo, umupo siya ng 2 araw just to listen ano yung meron with our masterclass. So yan, so ayan po yung hindi lang siya learning, no, Miss Kate? Hindi lang learning, kundi network na din. Yes. Earning, network, and all eventually for you to become the future millionaires. Yes, opo, yes. Yun yung objective natin. Tutulungan namin kayong yumaman kayo in a legit manner, no? Tapos, ano na, actually yung pinaka-objective ng masterclass, mentoring and coaching. Okay. Like ngayon, marami akong mga naging estudyante sa Cavite. Ayan, Miss Kate, meron po ako. Tinuturuan ko, tignan mo yung topo map, i-timestamp mo, tignan mo yung dokumento. Ganun. So kahit na wala ako sa Cavite, nagkaroon kami ng relationship. So, meron, nakasalamuha ako sila. Tapos, yan, more or less, nag-guide ko sila ng ayos. O, ito, tignan mo yung club niyan, di ba? Sa tingin mo, ano kaya yung highest and best shoes? Meron ba yung creek? May frontage ba yan? Bakit ang mura? Tignan mo yung zonal valuation. Yung mga ganong bagay. So, ang dami. Parang nangyari sa akin, para na akong call center agent. More or less. Yes. Yun. Na-inspire ako, Miss Kate. Oo. Na-inspire ako na gumawa ng masterclass for commercial leasing dahil sabi ko naman sa'yo, yun ang specialization natin. No? Correct. Actually, we can, let's bolt in. Mag-ano tayo. Yeah. Yung strength mo, pagsamahin natin. Yes. Very, very good. Very good. This is an eye-opener probably for also the brokers who are so used to just selling properties mga in posh villages here in Metro Manila, and also yung people like me who focus on commercial, na meron, no? Na merong paraan for us to sell raw lands as well. Saka malalaki. Yeah, and at saka use the technology. You don't need to go out agad-agad, no? To, i-collaborate mo lang sa akin. For example, umaattend ka ng Christmas party ngayon. 'Di ba, na marites mo dun sa isang kabatch mo na galing Amerika na nagdi-dispose sila ng property malalaki. I-connect mo lang sa atin, no? I-connect mo lang sa group. Tapos hanapan natin aralin natin yung documentation, 'di ba? Mag-due diligence tayo. Kikilatisin natin yung property, ano yung pwede doon. No, pwede ba siyang housing, pwede ba siyang solar, pwede ba siyang pwedeng sabihin mong for industrial. 'Yun. So, ima-match mo ima-match natin kung kanino pwede. Kasi everything ang daming Sorry, yung 2,500 na masterclass, that's for how many sessions? Per season, 3 sessions 'yon, 4 hours, and unlimited access. For example, may mga iba tayong nag-subscribe. Kunwari taga Cebu ka, nakikinig ka ngayon. Pwede ka mag-subscribe na online. Tapos kapag pupunta kami doon, magta-top up ka na lang ng venue at saka ng food. For example, ang charge namin doon pag medyo malayo, 5,000. So kung nagbayad ka na ng 2,500 doon sa season 1, so top up ka na lang ng additional 2,500 kasi nga meron kaming mga expenses din, no, na involved. Right. Yun, so mura lang. Right. 'Di ba? Murang-mura, pero milyon ang kikitain. Right. Galing. It's making it possible for the normal Filipino to earn millions, no? Yes. Hindi lang siya sa MLM, hindi lang siya sa pagbebenta ng mga condominiums, but also in selling raw lands, which we have a lot of. Correct. So, Ms. Kate, I'll give you the floor for your final words to our audience of Realty Realities. Yeah, actually, may slide tayo dyan, yung SWIT, no? May acronym tayo, no? The sweet spot, no? Pakita mga direct yung sweet spot ng ating selling, no? Actually, hindi po madaling mag-rollan, no? Especially ako, medyo may mga struggles, no? Nandun yung letter S stands for sustainability, no? Dapat masustain mo yung character mo, masustain mo yung resources mo, masustain mo yung faith mo. Kasi para tayong nagdidig ng gold. Dapat lahat aligned, no, yung puso natin, yung ginagawa natin, yung intention natin sa buhay
align dun sa sustainability, no? Even nung character, bakit? Kasi we're dealing with different kinds of people, mayaman, mahirap, no? Roland ganun yan. Hindi lahat ng mahirap pwedeng magbenta ng Roland, yun. So the word there is sustainability. Tapos yung W, the work ethics, no? Kaya nga pag sinabing okay, meeting place natin 8 o'clock, dapat before 8 nandun kami. So importante yung time value, no? So ano pa, with dealing with agents, lahat sa amin actually mahal namin yung mga agent kasi sila yung masipag. Tao silang lumapit sa kumpanya, tao namin silang kakausapin, no? Importante yon yung ating values. And yun nga, like what I said kanina, para tayong nagdidig ng gold pag nag-Roland kasi kung isa sa mga kasama natin is masamang iniisip, lalayo ang grasya. Okay? And of course, letter E is education. The reason why we are offering masterclass to educate you and to give you yung aming yung aming 4E's, no, yung expertise, yung ating essence in doing the business. So you have to invest on education. Ang mura lang, isipin mo, 2.5 lang, 'di ba? So unlimited na 'yon. Pag nag-awit yung asawa nyo, mag-masterclass ka lang, no? Doon ka lang sa tabi, wag sa coffee shop, no? I-convert mo siya into positive vibes. And syempre, yung letter E, again, it's exposure. Hindi ka pwedeng patulog-tulog dito. Dapat maagang gising mo, kikilos ka, no? Dapat, parang yung component ni BNI, yung sinasabi niyang BCP. You have to be visible to gain credibility, and from credibility you gain profit, no? So importante yung actions. And again, yung exposure din, you have to know your numbers, no? Usually meron ako pong susunod sa ating Roland Kwentuhan, yung goal setting. Dapat like ako, yung na-achieve po namin yung last year namin na goal, no? At least meron kaming 100 Roland na napuntahan this year. So ngayon conversion na lang kami for 2024. Kaya abangan nyo pagka magpaparaffle po ako ng house and lot o kaya ng pakotse. So, i-claim natin yan, di ba? So, you have to know our numbers. Abangan nyo yun dito sa Realty Realities kasi dito natin raraffle yun. Kasi off-season naman si Miss Kate. Yes, no problem. Why not, no? So, alamin mo yung numero mo. Ano yung strength mo, di ba? Tapos, ilan dapat ang kailangan mong i-meet, no? Even sa project selling, di ba ganyan? 1, 5, 10. Dapat may 10 ka na client na kausap, tapos meron kang viewing na 5, may closing ka na isa. So, ganun din po sa Roland. You have to know your numbers. And siyempre, the power of technology. So again, talagang ako, as a graduate of business computer science, I really embrace technology sa real estate, no? Like yung sa masterclass natin, recorded po yan. So ako kahit natutulog ako, 'di ba, kumikita pag may nagsa-subscribe ng mga recordings natin na somehow the content are kumbaga credible, and our content are usually from success stories. May hindi siya teorya. May pinaghuhutang kwento. Merong mahalagang kwentong nakapaloob, no, dun sa ating kumbaga masterclass. And syempre pinaka-last slide ko yung aking favorite na Bible verse. Yan. So, pakita mo nga direct. Kasi sa Roland, ito naranasan na namin to lagi, no. Minsan yung pera nasa harapan mo na, magbabayad na yung buyer. Tapos biglang magba-back out, no. May yung family dynamics hindi natin makontrol yun . So sinasabi po sa Psalm 112 verse 7, sabi niya, He is not afraid of bad news. His heart is firm, trusting in the Lord. So yun, so minsan may mga deals na hindi para sa atin, huwag kayong mental health, huwag kayong malungkot. Kami tumatawa lang kami ni Leo, yung aking partner. Minsan nga magsa-signing na dapat, birthday pa niya, tapos hindi natuloy, nagkaroon ng midnight So, isipin mo, abot kamay na yung pera dapat, million yung kikitain namin doon. Nalungkot ba kami? Hindi. Pinagtawanan lang namin. Again, doon pumapasok yung sustainability. Dapat, kami pag ganon, Lord, thank you po, pinaparanas mo sa amin yung ganito. Kasi alam namin may breakthrough someday. So, I love you, Lord, di ba? Kahit hindi po natuloy, love ka pa rin namin. Di ba? So, ganun dapat yung ating attitude. Amen. Amen and amen to that, Sister Kate. He is not afraid of bad news. His heart is firm.
trusting in the Lord. Diba? I think that's a good ending to this episode kasi pa-Christmas na. Marami sa atin kahit na Christmas, nagwo-worry tayo kung saan kukunin ang pambili, no? But again, the essence of Christmas is not the gifts, but it's the love that you share to your Yes. family. Correct. And of course, the faith and the trust in the Lord, because He is coming and He won't let you down. The Lord won't. Amen, Sir King. Amen. At dahil dyan, because you have not let us down this afternoon, Miss Kate, it's a lot of learning for us sa Roland Selling, and then also in that presentation, no, of having a master class so that you are making it possible for other people to earn. Maraming salamat. Uy, meron pang ganyan. Siyempre Wow. naman. Nice. Siyempre Makukuha ko yan naman, sa dahil sa sa Q-Bags December by Candy, 21. napapasaya din namin ang aming mga Wow, guests. I like it. Thank you. Pero medyo mahal kung pag ilalamove namin sa iyo. So aantayin na lang kita dito sa Manila sa Christmas party. Sa And this will 21. be Thank yours. you, King. Sweet naman. Thank you very much. Appreciate it. So that's about the Saturday afternoon that we have, ladies and gents, the viewers of Reality Realities. I hope you enjoyed it as well as much as I did, because it's a lot of learning. Our usual sessions are about residential, commercial property sales here in the metro, but we've touched another avenue of real estate, which is raw land selling. And it is sweet because these big assets, are possible for us to learn from, to nurture, and to make money. So mabuhay po kayong lahat, mabuhay po tayong lahat, and God bless us all. Ang ubo, mabilis lumala, kaya dapat agapan. Dapat New Solmux Advanced Syrup. May 2 times zinc para ang ubo, imbis na lumala, tulungang mabilis mawala. New Solmux Advanced Syrup. Unilab yan. Ang 40D tumutulong patibayin ng vital organs, iwas sakit sa puso at iba pang sakit.